Morning. Morning. Palakpan po natin si Sir Resty. Anyway, okay lang po ba mag-share? Yes. Bago mag-start si life coach John Guy, okay na po? Yes. Wala kang choice, hawak ko na eh. So yun, galing pa po kami Manila, so umikot na kami ni life coach John sa Tuguegarao kahapon po nasa Santiago. Ito po yung last stop ng leaders training ni life coach John dito sa Kawayan. So after nito, tomorrow, babalik na po kami ng Maynila. Okay. So again, konting background lang. Kwento ko lang kung bakit ako nasa AIM Global at ba't ko ginagawa ang AIM Global. Okay lang po? Yes. Again, I'm Paolo Avellana. Lumaki po ako sa Baguio City. May mga taga Baguio po ba? Meron po. Yes, dalawa kami ni Tita. So yun, ibig sabihin, taga Baguio, hindi niyo ho ako mabibenta. Nakakaintindi po ako ng Ilocano. Seryoso niyo po? So I'm 34 years old. Mukha na po ba akong 34? Hindi pa. Perfect white ho yan. So konting background lang ng family ko. Nag-migrate po kami sa Baguio year 1990. Kung tatanungin niyo bakit kami nag-migrate, nag-separate po yung mom and dad ko noong mga panahon na yon. So yung mom ko nag-decide na maghanap ng bagong environment from Manila. Ang napili niya po is Baguio City. Umakyat siya ng Baguio, bitbit niya kami tatlong magkakapatid, tatlong anak niya. Lahat po kami lalaki, I'm the youngest. Okay? Tatlo kaming lalaki sa pamilya. Hindi po kami mayaman. Mukha lang ako mayaman dahil kutis mayaman. Tama? Yes. White knight. So, yun, nung nasa Baguio po, promise ko, hindi ko kami mayaman. So, basically, yung time na nasa Baguio po kami, nag-separate yung parents ko, ang mom ko po is single parent. May mga single parent po ba dito sa room? Sige, nanay ko lang. May kilala po ba kayong single parent? Yes, pantay-pantay na tayong lahat. Okay. Yung mga kilala yung single parent, yung mom ko po na single parent ng mga panahon na nandun kami sa Baguio, nakita ko po yung pagod, hirap na bilang single parent. Doon sa mga kakilala yung single parent, nakikita nyo gagawin nila lahat para mapakain, mapag-aral, maibigay yung lahat ng pangangailangan ng mga anak nila. Tama po ba? Yes. Nung time na nasa Baguio po, nakita ko lahat ng pwedeng pasukin trabaho ng nanay ko, pinapasok po. Lahat ng pwedeng maging extra income gagawin niya para mapag-aral, maibili at maibigay lahat ng pangangailangan namin. Tama ho? Yes. So, nung time po na yun, umabot po sa extent na ang nanay ko po nagbenta ng laman para mapakain niya ho kami, maibigay lahat ng pangangailangan para mapag-aral ho kami. Nagbenta na ho ng laman ng nanay ko. Mga tosino, longganisa ho ang binenta ng nanay ko. Ang seryoso niyo ho eh. So yun po, ang point ko lang, nagbenta, ginawa lahat. Kahit anong pwedeng ibenta, ibebenta para maibigay yung the best para sa mga anak. Tama? Kahit kayo po, hindi kayo separated, magkasama kayo ng asawa nyo, gagawin nyo yung the best, yung lahat ng pwede para maibigay yung best para sa mga anak nyo. Tama? Yes. Yun po nakita. So, yung time po na yun, may mga kabataan po ba dito? May mga estudyante, kabataan, meron po? Wala. Meron, okay. So, yung mga kabataan dito, yung time na ginagawa ng nanay ko, nagkaroon po ako ng conscious effort sa part ko, sa isip, sa puso ko, na sabi ko, someday, gusto kong maibalik lahat ng ginawa na hirap at pagod ng nanay ko. Gusto kong mabigyan ng komportableng buhay yung nanay ko. So, ako po, hindi na ako kailangan sabihan ng nanay ko noong mga panahon na yun na, Paolo, anak, mag-aral ka mabuti para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Hindi na ako kailangan. Bakit? Nagkaroon na ako ng bata pa lang ako, nagkaroon na ako ng commitment. Sabi ko, someday, bibigyan kita ng komportableng buhay. Na hindi mo na kailangan magtrabaho, ako nang gagastos para sa atin, para sa iyo. Dito sa mga kabataan, dito sa room sa mga estudyante, kaya kayo nag-aaral mabuti, kaya habang nag-aaral kayo, sinasabay niyo yung AIM Global. Bakit? Dahil siguro, or sana, ang purpose nyo para matulungan yung parents nyo. Tama? Yes. No. Ganun din po ako. Conscious effort on my part. Nagkaroon ako ng commitment na tulungan at matulungan yung nanay ko someday. Hindi nagtagal, naging blessing, isang blessing. Okay lang magbanggit ng word na God? Okay lang ho? Yes. Nung time na yon, nagkaroon ako ng isang blessing from God na involve ko sa isang organized basketball. Umiikot ko kami ng buong Pilipinas, halos buong Pilipinas, even Asia para maglaro ng basketball. Kung familiar kayo sa mga kaidaran ko, sa bayan ko, kung familiar ho kayo sa Metropolitan Basketball Association. Yes. Dapat to maglalaro ako, 17, 18-year-old. Isa ako sa mga pinakabatang professional basketball player dapat ng mga panahon na yun. Dapat maglalaro ako. Malapit lang naman ho sa Baguio. Socsargen, Marlins, Mindanao ho. Ang point ko lang po, bakit ko kinuwento na dapat maglalaro ako? Yung time na umiikot kami buong Pilipinas, I was earning, kumikita na po ako. Meron akong allowance salary. Ang point ko lang po doon, yung pang tuition fee ko, ako na nagbabayad. Allowance ko nanggagaling na sa akin. Madalas po, nakakapag-abot pa ako ng pera sa nanay ko. Doon po sa mga parents dito, gawin ng anak niyo yun, siya na magpaaral sa sarili niya, malaking tulong po ba? Yes.
Hindi na humihingi ng allowance yung anak niyo sa inyo. Malaking tulong po ba? Yes. Ganun po nangyari. So, ibig sabihin, yung commitment ko na gusto kong mabigyan ng komportable at masaganang buhay yung nanay ko, natutupad ko po ba yung commitment ko? Nagagawa ko bata pa lang. Kumbaga napabilis yung commitment ko na mabigyan ko ng komportable buhay yung nanay ko. Isang blessing ni God noong mga panahon pa na yun, pagka-graduate ko po ng college, naghanap po ako ng trabaho sa Maynila. Bakit po Maynila? Taga-probinsya po ako. Ang Kawayan Isabela, tama po ba? Probinsya din. Tama po? Ang tingin natin sa Maynila is land of opportunities, land of milk and honey. Lahat daw ng pwedeng pagkakitaan, lahat ng pwedeng pagkaperahan nasa Maynila daw. Tama po ba? So, nung time po na yun, pagka-graduate ko, naghanap po ako ng trabaho sa Manila. Blessing ni God, noong mga panahon na yun, nakahanap po ako ng isang magandang trabaho sa isang malaking telecommunications company sa Pilipinas. Hindi ko na ho babanggitin yung pangalan. Ayoko magbanggit ng kumpanya. Okay na po? Sa Smart ho ako nakahanap ng trabaho sa mga panahon na yun. I was supposed to be the youngest supervisor of Smart at the age of 21. Youngest supervisor dapat. I was earning 20,000 pesos every month. Malaki, maliit. Okay. 20 years old, 21 years old ako, kumikita ako ng 20,000 pesos. Malaki po yun. 2,000. Ngayon po, 2014, ang 20,000 pesos malaki pa rin. Tama? Sa mga nag-uumpisa magtrabaho, tama? Yes. Ang point ko lang po, yung 20,000 pesos na sweldo ko every month, kalahati po noon, 10,000, pinapadala ko diretso sa nanay ko every month. Religiously, walang patid po. Bakit? May commitment po ako na mabigyan ko na magandang buhay yung nanay ko kahit papano. Tama? Yung 10,000 pesos na pinapadala ko sa nanay ko every month, yun na po ang nagbabayad ng bills namin sa bahay. Ilaw, tubig, telepono, cable, even bill ng nanay ko. Sinagot ko na ho. Ang sa akin lang po, again, yung commitment ko na matulungan yung nanay ko, natutupad ko po ba? Tupad na tupad, di ba? Ang sa akin lang po, di ba malapit dito sa Kawayan yung airport, may airport dito, di ba? Doon kami sasakay ni line coach bukas pabalik na Manila eh. Isipin nyo, just imagine isang aeroplano. Nakakita na ba kayo ng aeroplano? Nakasakay na? Yes. Yung iba po, alam nyo may aeroplano? So yung aeroplano sa runway, bago mag-take off yan, kung nakasakay kayo ng aeroplano, di ba hindi masyadong binubuksan yung aircon? Yes. Hindi pinapagamit yung CR, yung mga ilaw medyo mahina. Bakit? Nag-iipon ng energy. Para pag take off, anong ibig sabihin? Kumukuha ho ng momentum muna bago lumipad. Tama? Para pag nakakuha ng enough, sobra-sobrang momentum, pag take off niya, boom! Diretso lipad. Tama? Nung time, isipin nyo, yung aeroplanong dinidescribe ko sa inyo, yung po yung aeroplano ng buhay ni Paolo Avellana, ako ho. Nung time po na yung 2000-2001, nakakakuha na ho ako ng momentum. Tama? Kumikita na ako ng maganda. Ibig sabihin, dapat naglalaro na ako professionally. Yung momentum ng buhay ko, ng career ng buhay ko, okay na ho. So pag take off ho, bulusok paakyat. Na-imagine nyo ho? Yung pagbulusok ng aeroplano ng buhay ko, meron isang malaking bubble, andun ho lahat ng mga pangarap ko. Okay? Yung mga pangarap ko, unti-unting naaabot ko na yung paglipad, flight ng karir ng buhay ko, yung aeroplanong yun. Unti-unti na naaabot ng aeroplanong yun yung mga pangarap ko. Okay? May sarili akong sasakyan ng mga panahon na yun, kumikita ako ng maganda, every quarter may bonus ako. Dapat naglalaro ako sa isang professional basketball league, nakakatulong sa magulang ko, single po, bachelor ako ng mga panahon na yun, even up to today, single pa po ako. May mga single po ba dito? Kalaki. Sabi ko kung single sasagot pa lalaki. Single po ako sa Kawayan. Pag uwi ko na Manila, hindi na ako. Dito na. So, ang ibig sabihin, yung peak ng career ko, nasa tuktok na. Tama? Nasa ang tagal ng rurok ng tagumpay. Tama po ba? Pero pagdating po ng late 2001, nagkaroon po ng life-changing event ang nangyari sa buhay ko. From top to bottom. 180-degree turn. Umikot po ang mundo ko. Nasa peak, nasa rurok, biglang bumagsak ang buhay ko. Kung tatanungin nyo kung ano nangyari, nagkaroon po ako ng isang rare disease. Huwag kayong mag-alala, walang tatakbo, hindi naman ho nakakahawa. Nagkaroon po ako ng special case, special condition. Ang tawag sa sakit na dumapo po sa akin noong mga panahon na yon, late 2001, is optic atrophy. Ano yun? Papaliwanag ko ho. Meron tayong optic nerve. Tama? Yes, tayo lang po magkwentuhan. Nawala na po lahat ng tao. Ang optic nerve, familiar kayo sa optic nerve? Yes. Ang optic nerve, yan ang ugat na nasa likod ng mata natin papunta sa brain na nakakonect. Ang optic nerve ang nagpa-process para makakita ho tayo. Tama? Ang nangyari po sa optic nerve ko, naipit, hindi na dumadaloy ang blood and oxygen. Hindi na ho dumadaloy.
So, ibig sabihin, kung ang optic nerve ang nagpo-process para makakita tayo, kung na-impair po yun na ipit, ano mangyayari? Hindi na ho ako nakakakita. Nabanggit po ba ni Sir Resty kanina? Hindi po? Okay, ako na lang magkukwento. Hindi na ho ako nakakita. Out of 100% na sight, 95% na wala na ho, 5% na lang na naiwan ko. Ang tawag po sa amin, visually impaired or legally blind. Bakit visually impaired or legally blind? Ang mga visually impaired or legally blind, yan po yung may nakikita pa kahit konting-konti na lang, pero walang cure para gumaling. Okay? Bibigyan ko kayo ng 3 good news with regards sa sakit ko. Okay lang po ba? Yes. Total, mamaya po pagsalang ni life coach John, puro good news pong ang babanggitin niya with regards to his training. Tama? Yes. Unahan na natin ang good news. First good news with regards pag kayo nagkaroon ng optic atrophy. Unang good news ko sa inyo, it is irreparable, irreversible, walang cure, walang surgery, operation, or even gamot para makakita kayo ulit. Meaning to say, panghabang buhay na ho. Okay? Pangalawang good news ko po sa inyo, pag kayo nagkaroon ng optic atrophy, it is 1 in every 100,000 lang po nagkakaroon sa buong mundo. Ganun ka-rare. Dito po sa room na to, wala pa tayong 200, 300 siguro. Tama? Kulang pa ho yan. Mag-ipon kayo ng 100,000, tapos ako nandun isa. Ako mag-isa doon, sa 1 in every 100,000. At lahat ng tinatamaan po, guwapo. Bulag ka na nga, ang pangit mo pa. Ang hirap na manood pa. Pangatlong good news ko sa inyo. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo tungkol sa nanay ko? Na pinagalahin ko ng commitment pagmamahal. Tama? Na mabigyan ko ng komportableng buhay. Ang pangalan niyo si Tessie, si Aling Tessie. Si Aling Tessie po, sa Baguio nakatira po, kasama yung mga kapatid ko. Si Tessie po is dual citizen. Nasa itsura ko namang may lahi. Tama? Yes. Ang nanay ko po is Filipino citizen and senior citizen. Dalawa naman yun. Yung nanay ko na pinaglahin ko ng commitment pagmamahal, siya pa po ang naging dahilan para mabulag ako. Ang sakit na optic atrophy is hereditary sa pamilya po namin. Ang mga carrier ay mga babae. Kaya ayoko na ng babae, manlalalaki na lang ako. Ganito ko sa mga girls. Carrier po mga babae, napapasa sa mga anak na lalaki. Tinamaan po ako, pag ang carrier sa pamilya namin, babae, nasa genes po ng mga lalaki, magti-trigger po yan late teens, early 20s, tinamaan po ako 21-year-old. Nasa peak, nasa height ng career ko. Okay? Para malaman nyo, sobrang rare, 1 in every 100,000, halos pinakyaw na po ng pamilya namin. 7 na po kami sa pamilya na may ganito. May dalawa pa po akong pinsan magkapatid, nasa states, pareho po silang visually impaired or legally blind. Even sa states, first world country, walang cure para gumaling sila. Tama? How much more sa Philippines, na third world country? Mas wala nang walang cure. Tama? Uy, magparamdam kayo. Yes. Hindi ko nga kayo nakikita eh. May ganun naman hanggang wala na palang tao. So yun po, okay? Bibigyan ko kayo ng analogy kung ano nakikita ko. Gusto niyo malaman kung ano nakikita ko sa inyo? Yes. Na-try niyo po ba yung sobrang foggy? Yes. Zero visibility fog. You can see through the fog pero hindi nyo ma-distinguish kung ano yung nakikita nyo. Hindi nyo alam kung ano yung nakikita nyo. Yes. Pero may nakikita kayo mga shadow, silhouettes, mga ganon. Yes. Ganon po ang paningin ko. Ang tingin ko sa inyo lahat ngayon dito, multo. Huwag kayong mag-alala, lahat kayo gwapo at magaganda. Yes. Sa paningin ko po. Tanungin nyo na lang yung mga katabi nyo. Sa akin po, shadow silhouettes na lang. Para maging klaro lang po, hindi po lahat ng visually impaired, hindi po lahat ng legally blind, or hindi lahat ng bulag ng blind, kailangan puro puti na yung mata, or kailangan may deformation ng mata. Tama? May mga cases po na normal lang naman ng mata, pero ang problema, ugat. Okay? So kung makita nyo ako, parang normal naman, hindi naman ako abnormal, tama? Normal naman, hindi po ako nagpapanggap. Totoo po ito. Okay? Totoo po hindi ako nakakakita. Okay? Ang sa akin lang po, nung time po na naging visually impaired or legally blind, bakit legally blind? Paglabas nyo dito or may mga kakilala kayo nakakakita, tama? Normal ang paningin, tama? Yes. Pero nagpapanggap po silang bulag. Ang tawag po doon, illegally blind. Kasi ako legal. Parang legal wife. Hindi ako nanonood nun, ha? Sila Monica, sila Nicole, hindi ko alam yun, ha? Ba't ako manonood nun? Hindi ko nga nakikita, nakikinig ako. So yun, nung time na naging visually impaired ako 2001, fast forward po tayo, nung mga panahon na yun, from Manila wala na akong ginawa wala na akong choice kundi bumalik ng Baguio, tama? Pumunta sa nanay ko ulit, tama? Nung pagdating ko sa Baguio, sobra po akong na-depress, sobra akong na-insecure, sobra akong nawala ng gana mabuhay. Bakit? Kayo man po magkaroon ng kapansanan, magkakaroon pa ba kayo kaagad-agad na makarecover, bumangon, mag-move on? I don't think so, malabo po, tama? Depression stage, tama? Much worse, kayo po, magkaroon kayo ng kapansanan. Sabihin natin, lumabas si God sa harap nyo right this very moment. Hindi pa naman kayo kukunin, huwag kayo mag-alala.
Paglabas ni God sa harap dito, sabi ni God, "Oh, anak, mga anak kayo lahat ni God, di ba? Meron kayo akong hihingin sa inyo, hindi kayo pwedeng tumanggi, pero pwede kayo mamili." Nakuha niyo ibig sabihin? Hindi kayo pwedeng tumanggi, pero pwede kayong mamili. Nakuha niyo yung question? Yes. Sabi ni God sa inyo, "Anak, hindi ka tatanggi, pero pwede ka mamili." Sasabihin niyo, "Anong pipiliin? Out of the 5 senses." Ano mga 5 senses natin? Sense of touch, hearing, smell, taste, sense of sight. Tama? 5. Out of the 5 senses, hindi ka pwedeng tumanggi, mamili ka ng isa na tatanggalin ko sa iyo na sa tingin mo hindi mo na kailangan. May na-imagine na po kami, naiisip na po ba kayo na sige God, tanggalin mo na ito kasi hindi ko naman kailangan yan. Meron po ba? Hindi. Wala. Hindi kayo pwedeng magsabi kay God, "God, ayoko, hindi, wag. Mamili kayo isa." Meron po? May napili na? Meron po ba dito sa room na to, para mabilis lang, meron po ba dito namili ng sense of sight? Wala. Bakit? Pag kayo nawala ng paningin para na kayong baldado halos, kailangan nyo ng kasama para makapunta sa isang lugar. Marami kayong nagagawa nung nakakakita kayo na hindi nyo na nagagawa nung nabulag kayo. Tama? Yes. Sobrang ang hirap po magkaroon ng kapansanan lalo na sa mata. Tama? Yes. Ang sa akin lang po, okay lang po ba lahat po dito sa room? Audience participation, pwede po bang pumikit lahat? Okay. 5 seconds lang. Okay lang? Okay. Ibilang po ako 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Open your eyes. Ano po nakita nyo? Okay. Wala. Madilim? Madilim. Nagustuhan niyo po ba yung experience niyo ng 5 seconds na nakapikit? No. Nahirapan po ba kayo? Yes. Yan po ay nakaupo pa lang kayo, nahirapan na kayo, hindi niyo nagustuhan yung madilim na experience niyo for 5 seconds. Ako po since 2001, today is 2014, tama? Yes. It's been 13 years and counting na na-experience nyo ng 5 seconds na nahihirapan kayo. Yung po ang experience ko for 13 years and counting. Ganun po kahirap. Para makapunta sa harap, kailangan po ng kasama. Hinatid po ako ni Sir Rev para makarating sa harap. Tama? Yes. Nadapa pa po ako. Okay? Ganun po kahirap ang kondisyon ng mga visually impaired or legally blind. Okay? So, nung time na nadidepress po ako, nung time po na yun, gusto ko magpakamatay. Bakit? Hirap na hirap po ako sa kondisyon ko. Valid po ba? May rason po ba ka na i-end ko yung life ko? Masama po, pero naiintindihan niyo po yung sitwasyon ko. Tama? Yes. Bakit po? Unang problema ko po noon, masakit po sa akin na hindi na ako nakakakita. Tama? Yes. Pangalawa po, mas masakit po sa puso ko na alam ko sa sarili ko na from that day onwards, hindi ko na ho matutulungan ng nanay ko. Naintindihan niyo ho? Yes. Hindi ko na mabibigay yung best para sa nanay ko. Bakit? Wala na akong chance umangat, umasenso ulit. Bakit? Bulag na ho ako. Gamitin na lang natin yung term na bulag para madali na yung conversation. Okay lang po? Yes. Blind na. Huwag na palang bulag. Masakit pakinggan yung bulag eh. Blind na lang English. Mas maganda. So yun po. Okay? Masakit po sa sarili ko na hindi ko na matutulungan yung magulang ko. Eh, bakit? Nung bata pa lang ako, nakakatulong na ako. Biglang mawawala yung paningin ko. Sobrang sakit po nun. Pangatlo, bakit ako masyadong na-depress at gusto ko magpakamatay? Tanungin niyo kung ano. Ano? Paglabas ng bahay ng pintuan namin, yung panghusga, pang-discriminate ng mga taong akala nila normal ho sila. Nakuha niyo ho? Panghusga, pang-discriminate sa mga taong may kapansanan, sa mga taong may handicap, sa mga taong person with disability. Yung mga panghusga, pang-discriminate ho sa amin. Ano ang ibig ko sabihin? Ipaprove ko sa inyo ha. Kayo po, nalaman nyo na visually impaired, legally blind po ako. Ano pong naiisip nyo except sa global? Kalimutan nyo nag-aim global ako. Noong 2001, kapag nakilala nyo ako na visually impaired, legally blind po ako, ano pong naiisip nyo pwede kong maging source of income? Wala. Massage. Tama po si ma'am. Itong itsurang ito, pag mamasahin nyo, learn. Ano pa pong naisip nyo pwede kong maging source of income? Mamalimos. Tama si sir. Mamalimos, habang kumakanta ako ng pangarap ko hindi maabot. Bawal na gamot. Ang point ko lang po, kita nyo po, na-prove ko kaagad, dito pa lang sa seminar room na to. Naalaman nyo na visually impaired, legally blind ako, ano pong naisip nyo kaagad na pwede kami source of income? Pamamasahe, pamamalimos. Meaning to say, na-discriminate nyo na ako. Tama? Yes. Nabigyan nyo na ako ng limitasyon. Tama? Yes. Huwag kayong mag-alala. Don't be offended kung nasabihan ko kayong na-discriminate nyo ako. Bakit? Even my own relatives, na-discriminate na po nila ako. Nung nabulag na po ako, naging blind po ako, sinabihan ako ng mga kamag-anak ko, pag-aaralin daw po ako saan? Sa School for the Blind. Bakit? Para matuto ka magmasahe, magkaroon ka ng long-term income. Isipin nyo po, anong ibig ko sabihin? Nung nakakakita ako, ang taas-taas ng tingin sa akin. Tama? Yes.
Bakit? Basketball player yan, youngest supervisor ng sport dapat. Nakakakita ako, ang taas ng tingin. Nung nabulag ako, nawalan ako ng paningin, ano pong nangyari? Nasa baba na ako, hanggang dyan ka na lang, wala ka ng pag-asa. Kailangan mo magmasahe para magkaroon ka ng pera. Tama? Ano po bang nabago sa akin? Ang nawala lang naman paningin ko. Buo pa rin naman yung pagkatao ko, tama? Buo pa rin naman yung utak ko. Pero bakit pag nagkaroon ng kapansanan, ang tingin natin mahina na rin kaagad dito, tama? Masyado pong nadidiscriminate, nabigyan po ako ng limitasyon. So, noong mga panahon po na yun, hindi na po ako nangarap at ayoko ng mangarap. Bakit? Pag nangarap po ako ng kotse, pag nangarap po ako ng pera, ng malaking savings, travel, nangarap ako ng house and lot, kaya ko po bang maabot yung mga pangarap ko na wala akong source of income or pagmamasahe, pagmamalimos ang pwede ko maging source of income? Kaya hindi. Wala po. Ilang likod ang mamasahiin ko para kumita at makuha ko yung mga pangarap ko. Tama? Kaya ayoko na mangarap. Bakit? Niloloko ko lang ang sarili ko. Nakuha niyo ho? So for 6 months, magpapakamatay po ako. Nung time po na yun, naririnig ko yung nanay ko umiiyak every katapusan. Sinilip ko po, alam niyo nangyari? Hindi ko nakita, malamang. Sinilip ko eh. Pinakinggan ko po, kausap ng nanay ko every katapusan, likod ng pintuan namin. Pinakinggan ko kung sino kausap. Ang kausap ng nanay ko po si Judith. Kilala niyo si Judith? Judith ng ilaw, ng tubig, ng telepono. Ang hina ng wifi sa kawayan. Judith? Judith po, Judith. Judith ng ilaw, tubig, telepono. Bakit po? Walang pambayad. Bakit? Naalala niyo ako nagtatrabaho, ako nagpo-provide, tama? Nung nabulag po ako, wala akong maibigay. So si Judith ng mga panahon na yun, may bisyo pa. Alam niyo kung ano? Mahilig mag-disco. Disconnection date, may disconnection date na rin ho kami. Bakit wala akong mabigay? So lalo ako nade-depress. Na-imagine nyo? For 6 months, magpapakamatay po ako. Lahat ng pwede kong inumin, tinago na ho ng nanay ko. Bakit? Gusto kong i-end yung buhay ko. Feeling ko, pag namatay ho ako, makakatulong ako sa nanay ko. Ano yun? Mawawala na siya ng obligasyon na hindi niya kailangan pakainin suporta ni San Paulo Avellana. Tama? So, nung time na po yun, so sobrang depressed ko, hindi ako nagpe-pray kay God. Kinakusap ko siya pero inaaway ko. Lagi ko siyang kina-question, bakit ako? Bakit mo binigay sa akin itong kapansanan ito? Bakit mo ako binulag sana mga kapatid ko na lang? Joke lang yun. So, yun po, bakit ako? Bakit ako? Ang tingin ko kasi, hindi ako deserving magkaroon ng ganitong kapansanan. Bakit ang ganda-ganda naman ng intention ko? Tama? Kayo po dito sa seminar na ito, sa Leaders Training ni Life Coach John Guy, hindi ko po alam kung anong estado ng buhay niyo. Tama? Hindi ko po kayo kakilala, hindi ko nga po kayo nakikita, tama? Hindi ko alam kung anong purpose, ba't kayo nandito, ba't kayo nag-i-aim global. Pero baka dumating kayo sa one time in your life na kinwestiyon nyo si God, bakit ang hirap-hirap ng buhay nyo? Bakit ganito ang nangyayari sa inyo? Or baka right this very moment, kinwestiyon nyo si God, bakit kayo, bakit ang hirap ng buhay nyo? Tama? Hello? Yes, andyan pa sila, andyan pa. So, yun po, baka kinwestiyon nyo rin si God. Nakuha nyo? Na kung paano ko kinwestiyon si God. Yung po ang nararamdaman ko, bakit ang kapitbahay nyo ang yaman-yaman kahit ang sama ng ugali? Sa inyo, bakit walang blessing, walang favor na dumadating? Tama? So, nung time na yan, umabot po ako sa isang madaling araw. Just imagine the scenario. Sa madaling araw, umiiyak po ako, nagtali ako sa leg ko, may nahanap po akong lubid. Na-imagine nyo na siguro kung anong gagawin ko. Tama? Tinali ko ho habang umiiyak ako. Seryoso na po tayo. Seryoso po ito, nagtali ako. Okay? Habang umiiyak ako, kinukwestiyon ko si God, bakit kasi ako? Bakit ako? Hindi ko na ho kaya ito, hindi ko na kaya. Tali ako. Tingin ako sa taas. Anak ka, saan ko isasabit to? Samahan nyo papakamatay ako, tinatawanan nyo ako. Nakakatawa, di ba? Isipin nyo, magpapakamatay na lang ako, hindi ko pa nakita kung saan ko isasabit. Bakit? Blind. Even pagpapakamatay, hindi ko humagawa. Tama? Nung time na po yun, nung time na na-realize ko, tinanggal ko yung tali, umiyak ako, humagulgulho ako na iyak. Sumigaw ko na, Lord, patawad, pagkat ako'y makasalanan. Seryoso po, nung time po na numagulgul ako, tanungin nyo kung anong na-realize ko. Ano? Tanungin nyo kung ano. Ano? God save me! Yes. Kung hindi ho ako bulag ng moment na yun, nung madaling araw na yun, patay na ho ako ngayon. Tama? Yes. Hindi ko alam kung ano dinadaanan ko noong 2001, kung nakakakita ako, baka dumaan din ako sa matinding problema, dumaan din ako sa matinding hardship, napatay, nagpakamatay ako, naisabit ko kung saan ko dapat isabit, at wala ako sa harap nyo ngayon. Tama? Yes. Andito ho ako, buhay ho ako, andito ako sa harap nyo ngayon. Kung namatay ho ako, mababawasan ng mga taga-kawayan na makakakita ng isa pang gwapo. Yes. Yeah! Yeah! Plastic nyo. No.
Nawala tuloy ako. So, yun po, okay? Nung time po na yun, sinasabi ko kay God, bakit ako? Bakit ako? Seryoso po ito. 3 audible words na rinig ko po, sumagot, bakit hindi ikaw? Sabi ko, God naman eh. Tinanong kita, babalikan mo ko, tanong din, bakit hindi ikaw? Pero nung na-realize ko, oo nga naman. Ano bang ginawa ko para i-question ko siya? Naintindihan nyo? Ano bang nagawa ko para i-question ko yung nangyayari sa buhay ko nung mga moment, mga pagkakataong yun? Kung kayo po nahihirapan sa buhay nyo, tinatanong si God, bakit kayo? Balikan din kayo ni God ngayon ang sagot, bakit hindi kayo? Ano bang nagawa nyo para sa tingin nyo hindi kayo maging deserving? Kung dumadaan kayo sa mga trials, problems, hardships, kung sa tingin nyo wala pang pay-in, ang daming rejections, ang daming objections, ang daming discouragement sa buhay nyo, baka tinatanong si God, bakit kayo? Ang sasagot niya sa inyo, bakit hindi kayo? Nakuha nyo? Alam nyo, na-realize ko noon, kailangan ko lang pala makita yung message ni God behind my mess. Yung mga panahon na yung puro mess, kaguluhan lang nangyayari sa buhay ko. Tama? Kailangan ko ma-realize yung message ni God behind my mess. Kung kayo dumadang kayo sa mga problema ngayon, don't quit, don't stop. Huwag kayo mapagod, huwag kayo mainip. Bakit? Kailangan nyo rin ma-realize yung message ni God behind your own mess. Kailangan nyo ma-realize yung purpose, yung reason. Ba't tayo inaalaw sa hardships, sa trials, sa pains, sa sufferings ni God? Yun po na-realize ko yung purpose, yung reason. Tinanggap ko yung purpose, yung reason. Pinakinggan ko kung ano yung purpose, kung ano yung reason ba't ako inalaw na magkaroon ng ganitong kapansanan. Alam niyo kung ano na-realize kong purpose? Tanong niyo kung ano? Ano? God is preparing me for greater blessings. Hinahanda niya ho ang puso ko. So kung kayo dumadang kayo sa mga trials niyo, don't give up. Bakit? Hinahanda each and every one of you for greater blessings. Hinahanda ho kayo, tama? Yes. Kung kayo padala ni God ng sobrang blessings ngayon at hindi handa mga puso nyo, mawawala rin kagad yan. Tama? Huwag kayong mainip. Huwag kayong mainip. Hinahanda, minumold tayo. Tama? Yung po na-realize ko, kaya andito ako sa harap nyo. Nung time na na-realize ko po yun, bumangon ako, nag-move on ako, nag-decide ako na tanggalin ko yung negative label na binigay ng society sa akin, sa pagkatao ko, na handicap, person with disability. Tinapong ko po yun, hindi ko hinayaang mailagay sa katawan ko yung negative label na yun. Tinapong ko, pinasunog ko yan. Hindi ako blind. Ano kung may tao sa likod? Sabi ko ba may sasalita? So, yun po. Tinanggal ko yung negative label na hanggang dyan ka na lang. Tinanggal ko yung sinasabi ng mga tao na may limitasyon. Wala. Tinapong ko po yun. Bakit? Ang sabi ko sa sarili ko, isang sense lang ang nawala. Tama? Yes. May 4 pang natira. Mas marami. Bakit ako magfo-focus doon sa nawala? Na pwede naman ako magpasalamat doon sa 4 na natira. Yes. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaang maging hadlang ang pagkabulag ko para maabot ko ulit ang mga pangarap ko. Ang sabi ko sa sarili ko, okay lang umiyak araw-gabi kung bawat patak ng luha ko lalabas 1,000. Hindi ho eh, nung natuyo ang nakuha ko, muta lang. Nakuha niyo yung point ko? Ang sa akin lang po, okay lang po ba i-share? Okay pa po ba? Okay pa kayo? Yes. Okay lang po ba i-share? 2 lesson na natutunan ko pagiging blind. Nung naka-recover po ako, alam niyo, okay lang i-share ko? Yes. First lesson, sana yung natutunan ko, ma-share ko sa inyo, mai-apply niyo rin po. Okay lang po? Yes. First lesson na natutunan ko, nung nabulag po ako, naka-recover po ako, in one snap of a finger, pwedeng tanggalin ni God kung ano man ang meron kayo. Nakuha niyo ba? Yes, dito na lang ako makikipagkwentuhan, dito na lang sila. Alam niyo po, wala na pong tao dito eh. Meron pa ba? Yes. In one snap of a finger, pwedeng mawala, tanggalin ni God kung ano man ang meron kayo. Do you believe? Yes. Kung kayo po hindi kayo marunong mag-appreciate, puro reklamo, laging kakulangan na nakikita niyo, hindi niyo nakikita yung mga blessings na dumadating sa buhay niyo, in one snap of a finger, pwedeng mawala kung ano man ang meron kayo. Ano kailangan matutunan? Kailangan matuto tayo maging appreciative, maging grateful, maging thankful, magkaroon ng attitude of gratitude sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Maganda man to o hindi. Bakit? Again, piniprepare tayo for greater blessings. Hindi man natin maintindihan ang rason kung bakit nangyayari ito, huwag kayong magalala. In the near future, malalaman niyo kung bakit. Yes. Tama? Yes. Ang secret ng success, gusto niyo malaman? Yes. Bago kayo maging successful, kailangan matutunan niyo muna mag-enjoy, maging masaya sa blessings na nangyayari sa ibang tao. Huwag kayo mainggit, huwag kayo ma-insecure, don't be envious sa mga magandang nangyayari, sa mga blessings na nangyayari sa ibang tao. Pag kayo na-inggit, na-insecure, naging envious sa mga magandang nangyayari sa ibang tao, 100% success will go away from you.
Maniwala ho kayo. Maging masaya muna kayo sa blessings ng ibang tao. Bakit? Pag naging masaya kayo, definitely, dadagsain kayo ng blessing. Bakit? Handa na yung puso niyo eh. Bakit? Pag naging masaya kayo sa blessings nila, matututo na kayo maging appreciative, maging grateful, maging thankful sa lahat na nangyayari sa buhay niyo. Tama? Second, ako po, yung kinukwento kong in one snap of a finger, pwede mawala yan. Huwag kayong mag-alala, hindi yun by the book. Based on true experience yun. In one snap of a finger, nawala yung paningin ko, tama? Isang buwan po, dire-diretso, nawala po yan. Kaya yung sinishare ko po sa inyo, life story, totoo po yun. In one snap of a finger, nawala po sa akin yun. When was the last time nag-pray kayo, Lord? Thank you, God. Thank you sa mata ko. Dahil sa mata kong ito, nakakapunta ako. Kung saan po gustong pumunta, nakikita ko itsura ng pamilya ko. When was the last time you prayed, Lord? Salamat sa mga paa ko. Dahil sa mga paa ko ito, nakakalakad ako, napupuntahan ko, yung mga bahay, yung mga prospects ko. When was the last time you prayed, God, salamat sa mga kamay ko. Dahil sa mga kamay kong ito, mga daliri ko ito, nakakapagsulat ako kahit pabaliktad sa mga prospects ko. O baka pagising natin, Lord, ba't ang hirap ng buhay ko? Lord, paging ganito. Lord, bakit ganyan? Lord, ba't ganito yung mga anak ko? Lord, ba't ganito yung mga magulang ko? Hiningi ko 200 pesos everyday, binigay sa akin 180. Nakuha nyo, baka puro reklamo. Nakuha nyo? Ayun po eh. Kailangan matuto tayo magpasalamat sa lahat ng nangyayari sa atin. Tama? Yes. Pangalawa po, na lesson. Pangalawang lesson na nangyari sa akin. Okay lang po each and every person dito sa room na to. Again, audience participation. Pwede po ba each and every person in this room, just think, just imagine. Excuse me. Just imagine one person na pinakamamahal nyo sa buhay. Mag-isip po kayo, sa mind nyo ngayon, i-imagine nyo yung isang taong pinakamamahal nyo sa buhay. Pwedeng asawa nyo, anak nyo, yung mga anak dito, yung nanay nyo, girlfriend, boyfriend, kung sino man ho, na pinakamamahal, tao, please, tao po, please. Yung pinakamamahal nyo sa buhay na tao, na buhay pa ho isipin nyo, imagine yung pinakamamahal yung tao ngayon sa buhay nyo ngayon. May nai-imagine na ho kayo? Nai-imagine yung mga times na sa inyo magkakasama? Na-imagine nyo? Yes. Okay, habang ini-imagine nyo po yung taong pinakamamahal nyo sa buhay, imagine nyo nandito ho sa harap yung taong yon. May dalawang ilaw magkabilaan, may mga bulaklak, may nakalagay in loving memory. Yung mga ilaw, maliwanag ho, may mga nagsusugal, may mga umiinom ng libel. O yung iba man, walang sugal, basta may umiinom ng kape libel. Then, isa kayo, lumalapit po kayo doon sa pinakamamahal nyo sa buhay na in-imagine nyo ngayon. Habang umiiyak kayo, tinititigan nyo yung mukha ng pinakamamahal nyo sa buhay na nakapigat. Habang tumutuloy yung luha nyo doon sa pinakamamahal yung tao, na-imagine nyo ha? Habang nagsasabi kayo ng, I am sorry, I love you, habang umiiyak kayo. Masakit? Masakit? Yes. Uy, masakit? Yes. Bakit po? Hindi na narinig. Ba't binili? Yan. Patay na, tama? Hindi na nga maririnig. Kahit ilang beses kayo magsabi ng I'm sorry, I love you, hindi na maririnig yun. Tama? Hindi ho kayo umiiyak dahil patay ng pinakamamahal niyo sa buhay. Umiiyak ho kayo dahil ang dami niyong gustong sabihin, ang dami niyong gustong gawin, hindi niyo nasabi, hindi niyo nagawa. It's too late. Huli na ang lahat, tama? Bakit hindi natin matutunang i-appreciate yung mga taong pinadala ni God na napalibot sa atin? Yung mga mahal natin sa buhay, yung asawa, yung anak, yung mga magulang nyo, habang naandyan sila. Yung mga opportunities na dumadating sa buhay natin, habang naandyan sila. Tama? Bakit natin malalaman, ba't kailangan pa natin malaman yung halaga ng mga taong pinadala ng Diyos, yung mga opportunities na pinadala ng Diyos sa buhay natin, kapag kawala na sila? Tama? Mas masakit alin? Magsisi sa huli. Tama? Yes. I'd rather live my life full of mistakes than live my life full of regrets. Ano daw? English yun Ulitin ko po. I'd rather live my life full of mistakes than live my life full of regrets. Ano ibig sabihin? Mas gugustuhin ko na mabuhay ng maraming pagkakamali. Kaysa mabuhay ako na marami akong pagsisisihan. Tama? Yes. Dahil sa pagkakamaling ito na dinadaanan ko, marami akong matututunan. At yung mga natututunan ko sa pagkakamaling ito, itong gagamitin ko para makarating ako sa mga pangarap ko. Tama? Tama. Salamat po sa limang sumasagot at naiyon pa kayo. So, nung point na natutunan ko po lahat yun, alam niyo, natuto kong mag-appreciate ng lahat ng tao. Natuto kong i-appreciate yung buhay na meron ako. Natuto kong i-appreciate yung 4 na sense na meron na po ako. Nag-move on po ako. Fast forward. Okay? May na-meet po akong tao. 4 or 5 months ago, may nag-meet po akong tao, life-changing event. From bottom up, umikot na po ngayon, bumaliktad na ulit, bumalik na sa dati. 180 degree turn, from down, bumalik ko ako sa taas. Okay? Ano po nangyari ng mga panahon ng 4 or 5 months ago? May na-meet po akong tao, present sa akin, ano po? AIM Global.
Pinakita po sa akin for how many minutes pinapakita sa akin yung aim global present. Pakita pa, bilog, ano naman yung gano'n. Sulat 1.5, gano'n. Ito, produkto, C24, Liven, white light, gano'n, pakita po. Sabi ko, tama na yan! Sabi niya, bakit? Hindi mo makita. Hindi ko nga nakikita yan eh. Pakita ka ng pakita, hindi ko nga nakikita. Nagalit ako pakita, parinig, pwede pa. Hindi ko nakita, pero ano yung nangyari? Pinaniwalaan ko. Naniwala ako doon sa tao nagpakita sa akin. Ginawa kong aim global, pinag-aralan ko yung aim global. Bakit? Tanong niyo kung bakit ko ginawa. Bakit? Sa aim global, walang diskriminasyon. Yes! Sa labas dito po sa room na ito, walang diskriminasyon. Lahat tayo dito na naka-enclose tayo dito, tama? Yes. Kung ilan man ho kayo, hindi ko alam. Walang diskriminasyon sa room na to. Paglabas natin dyan sa pintuang ito, puro diskriminasyon dyan. Maniwala kayo, kahit ho kayo walang kapansanan, paglabas nyo dyan, nadi-discriminate kayo. Bakit? Baka out of school youth ka, hindi mo kaya to sa labas, tama? Tama. Para makakaroon ka ng source of income dahil out of school youth ka, Jollibee. Tama? Janitor. Ganun lang ang pwede sa mga out of school youth. Tama? Housewife ka, madi-discriminate ka sa labas. Bakit? Ang alam mo lang mag-alaga, magluto, maglinis ng bahay. Tama? Yes. Yung mga security guard, ang alam mo lang magbantay. Dito po sa AIM Global, security guard, housewife, driver, lawyer, doktor, professionals, even handicaps. Pwede ho tayo kumita ng 24,000 pesos per day. Walang diskriminasyon. Ang point ko lang kung walang AIM Global at hindi ko gagawin ng AIM Global, saan nyo ako ilulugar? Ilang likod ang mamasahin ko para kumita ako ng 24,000 pesos every day? Uy, check ko lang kung nandiyan pa kayo. Hirap na no, sumisigan na ako, imot na ako, wala pa ng tao. Nag-aalis na, nagme-merienda lahat sa labas. Naku, yung ibig sabihin? Naniwala ako, I believe. Ang sabi ko nga, kung yung tao nag-present ng AIM Global sa akin, naniwala despite of my handicap, naniwala sa akin, ba't isang Paolo Hamilyari hindi maniniwala sa kakayanan niya, tama? Yes. Ang sabi ko nga sa sarili ko, if God believed in me first, ba't hindi ako maniniwala sa sarili ko? Tama? Tama. Kung kayo nahihirapan sa AIM Global, ano ako? Tama? Uy. Yes. Kung mahirap sa inyo, mas mahirap po sa akin. Tama? Tama. Yes. Sino may problema sa pera dito? Kami. Lataas kamay niya. Hindi ko nga nakikita yan eh. Sino may problema sa pera? Kayo? Ako rin. Sino may problema dito sa pamilya? Marami, di ba? Ako rin. Sino may problema dito dahil may handicap, hindi nakakakita? Ako lang? Sino mas maraming problema? Kami. Ako. Kami. Ako. Ano problema nyo? Naniniwala ba kayo na walang problema sa mundo? Hindi. Gusto niyo prove ko sa inyo na walang problema sa mundo? Okay lang? Yes. Pag ang problema may solusyon, anong problema? Wala. Bakit? May solusyon. Kasi may solusyon. So, saan kayo mag-focus? Solusyon. Okay. So, kalahati ng problema na solusyon na, di ba? Dapat sabi ko sa inyo, walang problema sa mundo. So, walang problema, bakit? May solusyon ang problema. Pag ang problema walang solusyon, anong problema? Ha? Walang problema, bakit? Walang solusyon eh. Ano pa problemahin mo? Wala kang solusyon eh. Tama? Pag ang problema may solusyon, mag-focus ka sa Solusyon. solution. Pag ang problema mo walang solusyon, huwag mo na problemahin yan. Walang solusyon eh. Mag-move on ka na. Tama? Tama. Iwan mo na yan. So, anong ibig sabihin? Walang problema. Proper right mindset lang. Madalas kasi nagpo-focus tayo sa problema. Ba't hindi tayo mag-focus sa solusyon ng problema natin? Tama? Ako, ang pinocus ko, yung solusyon sa problema ko. Problema na yan, given na yan, wala nang solusyon yan eh. Anong gagawin ko? Di kalimutan ko na yan. Tama? Ang kadalasan pa ko kasi sa atin minsan, ganito po nangyayari sa atin. Malapit na pa ako matapos. Ang problema po sa atin, pag tayo may problema, ito ako. May problema ako, pagiging bulag. Tama? Saan ko nilalagay yung problema ko? Sa harap ko yan. Tama? Habang palaki ng problema, asa ng Diyos? Nasa taas, di ba? Natatakpan ng Diyos. Tama? Habang lumalaki yung problema mo, hindi mo na siya nakikita, nakakalimutan mo na siya at puro galit ang nangyari sa buhay mo. Tama? Yes. Ba't hindi natin baliktarin? Pag kayo nagkaroon ng problema, ilagay niyo yung problema niyo sa likod niyo. Yes. Nakuha niyo? Yes. Maliit pa lang yan. Pero habang lumalaki yung problema mo, ano nangyayari sa'yo? Tinutulak ka, tama? Habang lumalaki yung problema mo, tinutulak ng problema mo, saan ka papanapit? Sa Diyos. Kasi nasa harap yung Diyos eh. Huwag mo ilagay yung problema sa gitna mo, ilagay mo sa likod yan. Para habang lumalaki yung problema mo, tinutulak ka papanapit sa Kanya. Tama? Tama? Yes.
Yun lang po. Okay? Yung time na niwala ko, ginawa ko, I believe. I walk by faith, not by sight. Hindi ko ginamit ang paningin ko para gawin ang global. Ginamit ko ang puso ko at ang vision ko. I'd rather live my life walang paningin. Okay lang mo sa akin yan kahit wala akong eyesight. Huwag lang mawawala yung vision, yung pananaw ko sa buhay. Bakit marami pa akong pangarap? Hindi ko gagawing hadlang ang pagiging bulag ko para maabot ko mga pangarap ko. Okay lang po ba banggitin ko yung pangalan ng naging sponsor ko sa Global? Baka sakaling kilala nyo lang dito sa Kawayan. Okay lang po? Yes. Si Sir John Aspirin. Our Chief Marketing Officer, Vice President for Marketing. Yes. Siyang kumuha sa akin para mag-in global. My point is, if Sir John Aspirin believed in me, bakit hindi ako maniniwala sa potential ko? Yes. I won't waste God's greatness in me. Why will you waste your God's greatness sa inyo? Tama? Ilabas na ho natin potential natin habang nabubuhay ho tayo. Tama? Yes. Ang sa akin lang po, kung tatanungin niyo ako, kung ano mga hindi ho ang lupa sa Africa, yung mga mining sa Africa, mga diamond mining sa Africa, ang pinakamayamang lupa. Hindi ho ang mga lupa sa Saudi Arabia, ang pinakamayamang lupa sa buong mundo. Hindi ho yan. Tanungin niyo ko kung anong lupa ang pinakamayaman. Tanungin niyo kung ano. Ano? Mga sementeryo. Alam niyo kung bakit? Nakabaon sa ilalim ng sementeryo ang mga kantang hindi na nagawa. Ang mga movies na hindi na nagawa. Ang mga negosyong hindi na nagawa, ang mga pangarap na hindi na nailabas. Bakit? Naisama na ho sa libingan. Tama? Tama. Bakit natin nahahayaan tayong bawat isa dito, yung mga pangarap natin maisasama ibabaon? Ano? Sira ba yung mic? Hindi. Bulol lang ako. Yung maibabaon tayo sa libingan natin, bakit natin pati mga pangarap ay hayaan natin maibaon na? Tama? Bakit hindi habang nabubuhay tayo, ilabas na natin yan? Nakuha nyo? Yes. Ang sa akin lang po, again, I walk by faith, not by sight. Kayo po, dito, nakakakita kayo, tama? Yes. Dahil nakakakita kayo, ang dami nyo pang ina-analyze sa marketing plan, sa products, sa mga prospects, lahat po, ang dami nyo ina-analyze sa buhay nyo, tama? Tama. Maniwala ko kayo sa akin, too much analysis will lead to paralysis. Sa kaka-analyze nyo, mapag-iiwanan na ho kayo. Tama? Ang sa akin lang po, stop complaining, stop reasoning, stop blaming, stop justifying. Kaya bakit marami pang hindi kumikita sa Global? They always reason out, they always complain, they always justify. Ang dami excuses, tama? Bakit hindi natin gawin? Start working to start earning. Magtrabaho na tayo, tama? Kung meron dito sa room na to na pwedeng mag-reason out, sino? Ako. Hindi ko kaya gawin yan, bulag ako. Kung meron dito pwedeng mag-complain, ako. Hindi ko kaya yan, ang hirap niyan, tama? Kung pwedeng meron dito mag-justify, ako. Bakit? Hindi ko kaya yan, magpapahinga na lang ako sa bahay, baka masaktan lang ako. Kung meron dito pwedeng manisin ng ibang tao, ako, dapat sinisi ko na yung nanay ko. Pero tinigilan ko lahat yon. Bakit? Hindi ko ulit hahayaan maging hadlang ang pagiging bulag ko para maabot ko mga pangarap ko. Yes. Kung ako hindi nagiging hindrance sa kapansanan ko, ano po ang pwede maging hindrance sa inyo para maabot yung mga pangarap nyo? Wala! Tama? Wala ho. Nakuha nyo? Ang sa akin lang po, if I can see the invisible, God can do the impossible. Again, if I can see the invisible, God can do the impossible. Nung ginawa ko po yung AIM Global, maniwala kasi hindi ako magyayabang, okay? Wala po sa role ko magyabang ng mga kinikita ko, tama? Hindi ako magyayabang, pero magyayabang na rin ho ako. Naalala niyo yung binibigay ko sa nanay ko every month na nakakakita ako? Yes. Huwag niyo na sabihin ko magkakano, pero naalala niyo po? Yes. For 2 months straight, tuloy-tuloy na po ito ha, for 2 months straight, okay? Every week, yung binibigay ko sa nanay ko na nakakakita ako monthly, ngayon po every week, and I am blind. Yes. Power! Power! Talaga, grabe. Bakit? Noon nakakakita ko, buwan-buwan, ngayon pong bulag ako, linggo-linggo na. Gano'ng kasarap ang feeling sa mga estudyante dyan? Gano'ng kasarap ang feeling magbigay sa magulang? Ako po, dapat tinutulungan na ako, tama? Isipin niyo kung gano'ng ka-proud ang family ko ulit sa akin ngayon. Isang bulag, hindi kailangan magmasahe, hindi kailangan mamalimos. Ngayon po, nagagawa ko yung dapat nagagawa nung nakakakita lang. Tama? Mas marami kayong pwedeng magawa kaysa sa akin, pero ba't ito ginagawa? Bakit? Malalim ang rason ko ba't ito ginagawa ang Global? Para sa pamilya ko. Tama? Ang sa akin lang po,
success story ko sa AIM Global, bagong-bago pa lang po ako. Pero I've been traveling almost all around the Philippines na po. Umiikot na po ako, ang dami ko na napuntang iba-ibang lugar, Laguna, Bicol, Cavite, Davao, Tagum, kung saan-saan pa po. Ngayon po nasa Isabela, Tuguegarao, next week Bacolod, Iloilo, Antique, Palawan, Pluto, Mars, Venus, Neptune, kahit saan po. Okay? Ang point ko lang po, nagagawa ko sa AIM Global. Dati po naglalaro ko, halos naiikot ko po, naiikot ko na. Pero dito po, every corner in the Philippines, mapupuntahan ko na po. And I am blind. Bawat ikot ko, tinatanong sa akin sa Manila, kamusta? Hindi ako nakakapag-sightseeing. Isipin niyo po kung gaano kahirap yun. Pumupunta ka ng iba-ibang lugar, hindi ka makapag-picture taking dahil hindi mo makikita, hindi mo na-enjoy yung sights. Tama? Yes. Ang nagagawa ko lang, amuyin ng mabangong simoy ng hangin. Pero wala po kung pakialam kahit hindi ko nakikita yung mga magagandang tanawin. Mas importante po sa akin, yung mga kagaya nyo na nasa harap ko ngayon, na malaki matutulong ko para maabot nyo yung mga pangarap nyo. Ang sa akin lang po, ulitin ko kung ako nagagawa ko, ba't kayo hindi? Kung ako global ambassador, ba't kayo hindi pwede maging elite global ambassador kagad? Tama? Tama. Bakit pa? Stop complaining, stop reasoning, stop blaming, stop justifying. Let's all start working to start earning. Tanggalin na natin yung puro reklamo. Tama? Yes. Ang point ko lang po, andito na, living testimony. Walang nauna, walang nahuli sa AIM Global. Tama? Ang AIM Global po, hindi po 200-meter dash. Na pag nauna ni mga top earners from Manila, yung mga top earners nationwide, yung mga Hall of Famers, sila, kilala niyo po ba sila Aplen Rodel Ganaban? Yes. Kung nauna na sila Sir Resli, yung mga top earners dito sila Sir Ariel ng Kawayan, pag sila nakarating na sa finish line, uwian ang laban, tapos na. Hindi ho. Ang AIM Global is marathon. May mauuna, may mauuli, pero lahat tayo makakarating sa finish line. Huwag lang kayo mag-quit. Tama? Yes. Nauna na nga lang sila. Pero lahat tayo makakarating sa finish line. Tama? Yes. Pag may nauna, merong susunod. Tama? Yes. Pag may nauna, merong susunod. Susunod. Sabihin niyo, pag may nauna, merong Susunod. pag may nauna, merong Susunod. sino susunod? Tayo. Ganun Ay. kayo. Ako muna. Nagmamadali. Ang point ko lang po, walang nauna, walang nahuli. Lahat tayo makakarating sa finish line. Huwag lang kayo mag-give up. Huwag lang kayo mag-give up. Tama? Yes. If God did it for Rodel Ganaban, if God did it for Sir Ariel, if God did it sa mga top earners ng AIM Global, sa mga Hall of Famers, He will do it and He is doing it for me. If God did it for them and He is doing it for me, He will do it for you, for you, for you, for you, for all of you. Think big, dream big, see big. I mean, think big, dream big, see even bigger. Nakuha nyo? Hindi importante ang paningin para makakita. Importante ang pananaw, ang vision, lawakan nyo. Libre na nga lang yan eh. Liliitan nyo pa, tama? Mangangarap na nga lang kayo, na nga lang ang libre, mga liliitan nyo pa. Lawakan na natin, tama? Yes. Sorry, hindi na pala libre mangarap ngayon, may bayad na 6 pesos. Kita nyo, pati mangarap, may bayad 6 pesos. Alam nyo kung bakit? Sabi po ni Angeline Quinto, sa isang pangarap, sa daw, 6 pesos. Sa isa. Hindi nagbayad ng wifi dito, no? Wala, hindi makakuha. Hindi masagap. Yun lang po, okay? Maniwala kayo, kaya natin ito. Kaya nyo. Maniwala lang kayo, huwag nyong bigyan ng limitasyon ng sarili nyo. Nakuha nyo ho? Yes. Doon sa mga bagong nag-AIM Global, may mga bagong po 1, 2, 3 months pa lang. Yes. Meron po? Yes. Meron. Again, ako po, 4 months. Ganito nangyayari sa akin. Sa inyo po, mas marami pwede mangyari sa inyo kaysa sa akin. Tama? Mas marami kayong pwede magawa kaysa sa nagagawa ko. Tama? Huwag niyong limitahan ang sarili niyo. Sa mga bago po dito, ihanda niyo na pa yung shade sunglasses niyo habang ginagawa niyo AIM Global. Tanong niyo kung bakit. Bakit? I know for a fact, your future is bright with AIM Global. Baka masilaw mo kayo. Yes. Dahil sa AIM Global, hindi na ako nagpapatawag na handicap. Tanong niyo kung ano na. Ano? I am handy capable. Yes. Dahil sa AIM Global, hindi na ako pa pumapayag na bansagan niyo akong person with disability. Tanong niyo kung ano na. Ano? I'm a person with different abilities. Yes. At tapos na po ako, may girlfriend ako. Pasensya na dun sa lalaki kanina nag-yeah. Hindi mo, wala na, kamukha mo. May girlfriend ako, 4 years na kami. Okay? Isipin niyo yung girlfriend ko. Nagdo-doktora po yun. Okay? Ang mananay tatay niya, doktora pareho. Mayaman. Isipin niyo, kung walang AIM Global, ano pwede ko may bigay sa kanya? Wala. Tama? Yes. Ang naipangako ko lang sa girlfriend ko nung walang AIM Global, alam niyo ko ano? Magandang lahi lang ho. Subukan niyo pumalag.
Magandang lahi lang ho. Pero nung dumating ang AIM Global, given na may magandang lahi, pero nasisigurado ko mabibigyan ko ng magandang kinabukasan mapapangasawa ko. Yes. Ito po, nung nabulag po ako 2001, ayoko na ho magkaroon ng anak. Bakit? Nakatatakot ako na magkaroon ng anak dahil hindi ko makikita ang itsura na magiging anak ko. Tama? Yes. Masakit ho, hindi mo makita itsura na magiging anak mo, lalo na sarili at dugot laman mo yan. Tama? Doon nga sa mga magulang dito nakikita niyo yung itsura ng anak niyo eh. Pag nakikita niyo, minsan nasasaktan pa kayo sa itsura eh. Ako pa kayo hindi ko nakikita. joke lang. Pero dahil sa AIM Global, wala na ho akong pakialam kahit hindi ko makita yung itsura na magiging anak ko habang buhay. Dahil nasisigurado ko mabibigyan ko ng napakagandang kinabukasan magiging anak ko. Yes. Tama? Kung kayo, pangarap niyo ba magkaroon ng dream car? Yes. Kayo, dream car. Ako mas matindi. May dream car na ako, may driver pa ako. Yes. Mas matindi pangarap ko, dalawa. May driver. Ang sa akin lang po, again, huwag nyo nang intaying mabulag pa kayo para makita nyo yung nakita ko. Tama? Yes. Huwag nyo nang intaying mabulag pa kayo para makita nyo yung nakita ko. Yes. Again, I'm Paolo Villana. You've been a great audience. Thank you, to God be the glory. Thank you. And once again, palakpakan